So ngayon ay mag-open tayo nitong in-order ko na BP monitor dito sa TikTok shop. And actually, meron naman kami pang monitor dito ng BP, yan siya. Kaya lang mamaya ako nakikwento kung bakit umorder pa ako ng pang BP monitor kung meron naman kami dito sa bahay. So ito ay kararating lang kahapon. Yan, naka-plastic, naka-bubble wrap. So yan siya, may kasama siyang USB charger, USB cable. Lobat na yung battery or awan ng battery. So, pwede itong isaksak sa kuryente. Tapos, eto siya. Ayan. Eto ang kanyang box. Indoplas, ang tatak nitong pang BP monitor. Ayan. At eto ang kanyang laman sa loob. Ayan. Tapos, eto ang instruction. Madali siya basahin kasi malaki yung mga sulat niya. Ayan. So, English instruction. Madali lang namang intindihin to kahit English. Ayan. So, yan siya. Ano yung nasa loob? Tcharan! Ayan. Yung mismong BP monitor. Mas maliit pala ito. Talagang mas maliit siya. Compare mo dito sa aming, ayan. Ang laki niya. Ang laki nitong Omron. Ang liit itong Indoplas. Tapos, ano pa? Ito yung mismong sa cuff. Cuff. C-U-F-F. Cuff. So, ito yung nilalagay sa braso. Tapos, ano pa? Ayan. May kasama tong battery. Ayan, ang size ng battery ay AA. So, paano ito ikakabit? So, ayan siya. So, dito ilalagay yung battery. Kabit natin tong 4 na battery. So, ayan siya, ilagay natin. Ayan. Ayan. And then, lagay natin tong cup. So, dito natin siya ilalagay. Ayan. Tama ba? Asama? Ay, dito pala sa gilid. Mali. Ayun. Kasi itong nandito ay para dito. Ayan. Kung di kuryente yung gusto nyo gamitin. Pero meron naman siyang libreng battery. So, gamitin natin yung battery. Paano gamitin itong BP monitor? So, ito ay ipapasok nyo dito. So, tinuro sa akin ito ng doktor para makuha nyo yung tamang resort ng BP. Ilalagay nyo ito dito sa braso nyo. Tapos ito, dapat ito ay nakaharap dito sa braso, pag ganon. And then, saka nyo ilalagay ito. Hindi dapat mahigpit at hindi rin naman maluwag. So, paano nyo malalaman kung tama na ba yung pagkakalagay nitong cup? Kailangan itong dalawang daliri natin ay naipapasok natin dito. So, ayan, medyo masikip siya, kaya luwagan natin ng konti. So, hindi dapat masikip at hindi rin naman dapat sobrang luwag. At ang sign na ay dapat ito, yung dalawang daliri ay naipapasok natin dito. So, medyo naninibago pa ako. Yan siya, ganyan. Naipapasok yung dalawang daliri dito sa cup. And then ito, dapat ay hindi masyadong mataas, hindi rin naman masyadong mababa. Ang nakalagay dito ay 2 to 3 cm. Ayan siya, 2 to 3 cm mula dito. Ayan. So, mga ganyan, okay na siya. Tapos, dapat yung hita nyo ay nakasayad sa semento, sa flooring. Basta ganyan siya, ganyan. Tapos, itong braso natin, ito, ay dapat nakatapat dito sa ating puso. Yung puso natin ay nasa bandang dede natin. So, itong braso na dapat nakatapat dito. Tapos, ayan, kailangang relax lang ang ating braso. And then, dapat, pag kumuha tayo ng BP, hindi tayo nagsasalita, wala tayong ginagawa, hindi tayo nagdudut-dut ng cellphone. Kailangan nakaupo tayo ng diretsyo, nakatingin ng diretsyo doon, tapos wala tayong ginagawa, tapos kailangan relax tayo. And then, hanggat maaari, pag kukuha tayo ng BP, nakapahinga na tayo mga 20 minutes. And then, hindi tayo naiihi, hindi tayo nadjejebs. Kailangan talaga as in relax para makuha natin yung tamang result ng BP natin. So, ngayon, dahil ako medyo nagsasalita, ayan, gumagalaw-galaw ako. So, hindi accurate yung magiging result ng aking BP. So, ngayon, ito, paano ba ito gagamitin? So, ayan, pindutin natin to. Ayan siya. Tapos, ayan. Ang aking BP ay 126/87. So, medyo mataas kasi nagsasalita nga ako. Dapat din nga pala, pag kayo kumuha ng BP, dapat meron kayong lamesa, nakapatong yung BP monitor nyo sa lamesa para yung pagkuha nyo ng BP ay tama. Kasi nga, kailangan itong braso ay nakatapat sa ating puso. Kasi dati, kumuha din ako ng aking BP pag ako ay bagong gising. So, nandun ako sa higaan ko, which is mali pala yon. Dapat merong table para itong BP monitor nyo nakapatong sa table and at the same time, itong braso nyo ay
tama din kasi kumbaga nakapatong siya sa lamesa and then ito siya, nakatapat siya sa ating puso. So, ganun po yun. Tapos bakit nga ba ako umorder pa ng pang BP monitor? Kung meron naman kami ditong BP na, ayun nga, Omron pa yung tatak. Kasi noong last week, edi ayun nga, nagpapacheck up kasi ako sa aking BP. Dahil nga, tumataas yung aking BP. And then, ayun, nag-follow up check up ako sa doc. Tapos binigyan niya ako ng another gamot pang maintenance ko. So, dalawa na yung maintenance ko para sa aking BP. And then, after a week, bumalik ulit ako sa doktor ko kasi nga, follow up check up yon. And then, before pa yon, di sinend ko kay sa aking BFF na nagkataong assistant ng doktor, yung result ko. So, everyday, nililista ko yung aking BP. Tatlong beses ako nag-BP. Sa umaga, pagkagising ko, and then sa tanghali, and then sa gabi bago ako matulog. At ayun nga, napansin ko din na yung aking BP ay mabagal yung pagbaba niya. And then, medyo mataas pa rin yung BP ko despite of na dalawa na yung maintenance ko. And then, nung napansin nga ni BFF na, yun nga, ganun yung result ng aking BP, sabi niya, pagbalik ko daw, dalhin ko yung BP monitor ko. So, ayun, dinala ko siya last week, nitong Friday. Tapos, ang ginagamit nilang pang BP monitor ay ito, IndoPlus. Ang unang ginawa ni BFF ay, ito muna yung ginamit niya. And then, second, ginamit din naman niya ito. So, magkasunod lang yon. Tapos, hindi ako umaayos sa aking kinaupuan, same position pa rin. And then, kaliwang braso pa rin yung nilagyan niya ng ganito, ng cuff. At ayun, magkaiba talaga sila ng result. So, ang lumalabas ay hindi na accurate itong aking BP monitor. At bakit nga ba? Kasi maaring dito. So, nasira na kasi yung dating plug nitong BP monitor ko. So, ito ay hindi talaga siya pang BP. So, ito ay nabili ko dito, may time pa nga na pumapalya siya. And then, hindi ako naglalagay ng battery kasi madali kasi siya mag-lowbat. Siguro dahil nga medyo malaki ito, ayan, compare niyo naman ito dito. So, yan. Kaya laging sa kuryente ako gumagamit. Kuryente ginagamit ko dito. Tapos may time nga na pumapalya ito kasi nga dito nagkakaproblema. May time na nadi-disconnect siya. Kasi maraming maraming kinakabit dito. Kumaga, tanggable kasi ito. Ayan, tanggable siya. Tapos, ito nga, may time na pumapalya siya. And then, kapag kinuha ko nga yung aking BP, napapansin ko na mataas yung aking BP. Kaya ayun, sabi ni BFF, dalhin ko nga last week, tapos dinala ko nga, at magkaiba nga sila ng result. Dahil syempre nga, kailangan medyo accurate naman yung aking BP. Kaya, nag-decide ako na umorder na rin ng IndoPlus. Kasi katulad nga yan, IndoPlus yung ginagamit nila. Kaya ayun, IndoPlus na rin yung aking in-order. So kung kayo po ay naghahanap ng BP monitor, ito po marirecommend ko po sa itong IndoPlus. Less than 800 pesos lang. Kung ganda pa dito yan, mas maliit lang siya. Tapos meron pa siyang libreng battery. At kung naglobat na yung battery, ito yung charger na pwede niyong gamitin. So ito yung maganda dito kasi ayan siya, USB cable lang pwede ang gamitin dito. Hindi katulad dito sa Omron, hindi pwede dito ang USB cable. So yun ang disadvantage dun sa Omron na meron kami. And importante po talaga ang meron kayong BP monitor sa bahay. Dalawa po ang importante meron tayo sa bahay natin, ang thermometer at saka yung BP monitor. Kasi po, kapag tayo po ay nagpapacheck up sa doktor, usually po talaga, ang ginagawa po sa atin ng mga doktor ay kinukuhanan tayo ng BP. At importante po na meron tayong BP monitor sa bahay natin. So, sa halip na manghiram tayo or pumunta pa tayo sa health center, maganda po na meron po tayong BP monitor. Total naman po yan. Mura lang po ngayon, less than 1,000 pesos lamang po. So, it is wealth po. Kaya, huwag po tayo magdawang isip na kung tayo ba ay mag-check out pa ba nitong BP monitor. Kasi po, importante po talaga na isa po dito sa meron tayo sa bahay natin ay meron tayong BP monitor. At ito po yung marirecommend ako sa inyo. IndoPlus, ito po yung ginagamit po sa clinic po na pinupuntahan ko. So, ayan po. Kaya po, mag-check out po kayo at i-click ang yellow basket.